Good morning and welcome to Crypt Trade. So today mag-update tayo kay BTC. Yan. So still bearish pa rin tayo sa pattern na nakita natin kay Bitcoin. No? So ito yung pattern na nakita natin. Okay. So bago natin to discuss yung bearish pattern, tingnan natin muna yung bullish pattern na nakita natin nung nakaraan. Okay. Kasi mga bullish pattern, ito mga bullish, maraming bullish pa rin kay BTC. Pero hindi nila nakikita na still bearish na yung pattern natin dito. Yung bullish ni BTC, ito. Yan. Tayo lang natin mag-load. Itong bullish pattern ni BTC, tapos na. Okay? Nag-end na siya. Ito kasi ascending triangle to. Ascending triangle. Itong part na to. Yan. Yan, labas na. Ascending bullish triangle, nag-breakout dito. So, hanap tayo ng tools. Yan. Nag-breakout siya dito. Nag-pump hanggang dito lang. So, ano ba tong red mark natin dito? So, ito kasi yung previous support. Kaya hanggang dyan lang nag-stack up si BTC. Yan, dito. Ang tagal na mag-load nung ano natin, nung candle. Yan, ito. Previous support. Kaya pagdating dito, rejected talaga yan. So, mapapansin nyo, 2 times siyang nireject. Okay, 2 times siyang nireject dito. So, ibig sabihin, rejected na talaga si BTC. Ngayon, 2 times din nireject yung support natin. Okay, pagdating sa support, nag-pump. Okay, pagdating dito ulit sa support, nag-pump siya, saglit lang, kaso hindi na nagtuloy-tuloy. Paano ko ba nalalaman kung magbe-breakout tayo dito sa itong support na to? Kasi meron ng ganyang senaryo. No, meron ng ganyang senaryo. Ito, pakita ko sa inyo, no. Ito yung ganitong senaryo dito kay BTC. Same pattern, ascending triangle, nag-breakout. Ito hindi siya nagkaroon ng retest. Okay, hindi siya nagkaroon ng retest. Kung mapapansin nyo. Pero nagtuloy-tuloy yung pump niya. At paano ko nalaman na magbe-breakout 'yon? Ito support din to, 'di ba? Katulad doon kay BTC sa scenario natin ngayon. Kung makikita nyo, kung lalabas niyo yung Bollinger Band, no? Kung ilalabas niyo diyan, wala kayong makikitang sell signal dito sa level na yan. Nakita nyo? Ayan, no? Tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy, 'di ba? Bukulit kasi. So, kung titingnan nyo dito, mga bullish diyan, kung gustong i-breakout ito ni Bitcoin, no? Ilang beses ko na sinasabi, yung mga makukulit na bullish, yan. Kung gusto niyang i-breakout yan, dapat bin-breakout niya na yan dito. Diba? Kita nyo, hindi naman bin-breakout o na-reject to. O, tag-try siya ulit, pangalawa. Pangalawang times, hindi bin-breakout. So, ibig sabihin, nagkaroon ng sell signal, nag-dump siya ulit. So, ngayon, paano natin malalaman na rejected na tong itong pattern natin at magiging bearish na to? So, hindi na to yung tinitingnan kong pattern. So, ito ng pattern yung sinusundan ko ngayon. Yung mga bullish pa rin dyan, ingat-ingat kayo. Yung iba daw, ito ganitong pattern nakikita nila ito. Bull plug daw. Bull plug, nasan yung bull plug dyan? Hindi naman bull plug dyan. Nasan yung bull plug pattern dyan? Wala naman bull plug dito eh. Diba? May nakikita kasi ako bull plug, pinipilit. Huwag nyo pipilitin. Hindi pa buo, huwag nyo pipilitin guys, yung pattern. Hindi naman siya buo eh. So, ito. Yan. So, pinagsama ko dito yung ascending. Ito yung may yellow natin. Danger 2. Ito yung danger 1 natin eh. Nasa taas eh. Na breakout. Lagyan natin para may mark tayo. Yan. So, ito yung danger 1 natin. Nag-breakout na siya dito. Tagal. Yan. Huwag natin, ano. So, ngayon, ito. Hide muna natin to. Hide muna natin. Yan. Itong pattern na nakita natin, unang pattern, ito. Pennant. Next-expect ko kung magbabounce siya dito, ito yung target natin. Diba? 36, 200, something dyan, 35.
hindi niya na-breakout, nag-dump na. Ngayon, ano na to? Alisin na natin to. Ang target natin. So, itong bear pennant pattern, nag-work na. Susunod, bull plug. Okay, so ito bull plug na to, kung titingnan nyo. Tapos double tap pa tong dalawa. So more on bearish yung nakikita natin. Ngayon, paano natin malalaman na i-breakout itong danger 2 and danger 3 natin? Paano natin malalaman? So ito, pakita ko sa inyo. Kung bakit i-breakout yan. I-breakout to, sigurado yan. I-breakout yan. At possible, mag-dump tayo dito sa 12,000 to 10,000. So hintay-hintay lang kayo. Makakarating din tayo dyan. Hindi naman kasi isang biglaan yan eh. Tignan nyo, isang taon tayo dito simula rito, December. Isang taon, no? Hanggang dito. Hindi yan isang biglaan. Dahan-dahan yung babagsak. No? Kasi may mga support level pa tayo dito eh. May mga stop, stop over. So, may mga stop over pa yan to. Possible mag-stop over pa yan dyan. Yan. Kasi medyo maano to eh. Yan, support level yan eh. So, ang bilis eh. Nung dump siya, biglang nag-bounce. So, possible, magkaroon tayo ng stopover dito. Just sa level na yan. So, paano ba natin malaman kung babagsak tong si BTC? Ito. Yan. So, bukas. Hanggang bukas. Ito, daily close na to eh. Ayan o. Yung Sunday. Ito, Sunday candle to eh. Ano oras ba? 8 na. Yan. So, ngayon, itong next candle, Monday. So, below na. Okay, so dito pa lang sinabi ko 4 hours confirm na eh. Pero dito sa daily time frame, so ngayon nag-confirm. So ngayon babagsak na yan. Tuloy-tuloy na yan. Huwag lang ulit babalik. Okay, pag nagkaroon ng buy signal dito ulit sa taas, so pwedeng mag-reverse siya ulit. Pero kung hindi, tutuloy-tuloy na talaga yan. So ang cut loss mo dyan dito sa taas. Stop loss mo. Dito sa level na yan. So ngayon, kung mag-short ka, pwede ka mag-short dito sa level na yan. Stop loss mo dito. Medyo malaki. Pero kung sell, buy and sell lang, pwede ka na magbenta dito. Kasi magtutuloy-tuloy na yan. Ayan. Diretso na yan dito. Ito na yung target natin. I-breakout yan. Baka ngayong week or next week, i-breakout yan. No? So, ingat sa mga bullish. No, kahit may bullish pattern tayo, may mga may mga strategy tayo kung paano natin maka-counter yung mga ganyang bagay. Mahirap i-trade yung mga ganitong pattern. No? Yung iba kasi pinipilit na bullish. So, yung strategy natin, more on confirmation tayo. Ginagamitan natin ng Bollinger Band kung confirm ba or magtutuloy pa o hindi. So, yun lang. And God bless sa inyo.